Sa anong paraan mo pinaglalabanan ang iyong mga kahinaan at kapintasan? Nagsisikap ka bang baguhin ang mga ito at tanggaping bilang bahagi na ng iyong pagkatao? Nang sa ganun, maging kalakasan na rin paglipas ng panahon. O tuluyan ka na nagpapasakop at pinanghihinaan sa tuwing nagiging hadlang ang mga ito sa iyong paglalakbay patungo sa iyong mga pangarap. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging biktima ng pambubuli at tampulan ng tukso, ngunit natutong magpakatatag at hinarap ang hamon ng buhay, pero nang matutong lumaban, sumobra naman ang tapang, ano pa tumukit ang pangalan niya sa kanyang mga nakalaban. Ang kwento ni Police General Romeo Maganto o yung tinaguriang Leon ng Maynila. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Romeo Maganto ay mas nakilala rin sa bansag na Tumagan na hango naman sa kanyang binaligtad na pangalan. Siya ay tubo sa bayan ng Tupi sa South Cotabato at isinilang noong ika-30 ng Marso taong 1948 na panganay sa 8 magkakapatid. Ang tatay niya ay isang veteranong sundalo sa digmaan, kaya't lumaki sila sa disiplina ng isang tunay na sundalo. Nung bata pa, saksakan ng payat at sobrang liit itong si Tumagan. Ano pa't naging tampulan siya ng tukso at palaging binubuli sa eskwelahan ng kanyang mga kaklase at mga batang kasabayan niya. Umuwi siya palaging umiiyak dahil palaging napapagkaitsahan. Pero sa halip na kaawaan, pinagalitan pa siya ng kanyang tatay at pagkatapos pagsabihan nito na wag palaging umiyak, ibinigay nito ang kanyang baril sa batang si Romeo at hinamon na balikan ang mga nambuli sa kanya at pagbabarilin ang mga ito. Hindi man tututuhanin, iisa lang at napakalinaw ng mensahe ng kanyang tatay. Huwag kang magpapaapi, lumaban ka. At simula nga noong mga oras na yon, nag-aral at minaster ni Maganto ang karate, habang ginagawa niyang motibasyon ang pambubuli sa kanya. Kailangan niyang makalamang sa kalaban, dahil nga maliit lamang siya tapos napapagtulungan pa. Nag-aral siya ng high school sa General Paulino Santos Memorial Institute sa bayan pa rin ng Tupi at nakapagtapos noong 1965 at sa Philippine College of Criminology naman noong taong 1974. Napangasawa niya si Nenita Evangelista na isa namang guro at kalaunan ay magiging principal at sa unang bahagi ng dekada 70, lumipat sila at nanirahan sa Bustos sa Bulacan, kung saan dito na rin siya unang naging patrolman at nagsimulang-simulan ng kanyang karera sa pagiging pulis sa pamamagitan ng panghahunting sa mga magnanakaw ng kalabaw at iba pang mga hayop sa lugar. Magandang panimula ito dahil napatahimik na ang lugar laban sa mga magnanakaw at nakilala kaagad siya dahil nagiging laman na siya ng mga balita dahil nga sa mga ginagawa niya. At bilang una ding pagsubok, sugatan din kaagad siya sa ambush sa bahagi ng San Jose del Monte City na ngayon sa Bulacan pa rin. Magandang panimula din ito dahil naging laman na naman siya ng mga balita. Nadestino din siya sa Ilocos Norte at dito nagsimula ang alamat ng isang super cop. Naging kilabot siya ng mga kriminal at kinalaban ang mga sindikato sa lugar. Walang sinasanto si Maganto, basta may kasong hawak, hindi niya tinatantanan kahit sino pang masagasaan. Maging ang mga rebelding NPA, kinalaban din niya na sila namang pasimuno sa panggugulo sa lugar na yun. Hindi nakaporma mga ito kay Maganto at dito niya tinaglay ang bansag na Tigre ng Ilocos. Sa katapangang ipinamalas ni Maganto, samot-saring medalya ng karangalang kagad ang nakuha niya at kasabay nito ang mabilis na pag-angat ng kanyang ranggo. Police Major na siya at mabilis naging Colonel nang mapapunta sa Western Police District kung saan naging Police Chief siya sa Presinto 1 at Presinto 5. Sa kanyang panahon sa WPD, dito naman niya nakuha ang atensyon ng lahat ng media na minsan na rin siyang binansagang Darling of the Press dahil sa malalaking balita at puno ng aksyon ang nakukuha nilang scoop kay Maganto. At sumikat siya ng husto noong mga huling bahagi ng dekada 80. Taong 1988, nagsimulang labanan niya ng ngipin sa ngipin ang mga urban assassin ng NPA noon na nakilala bilang Alex Bongkayaw Brigade o ABB na siyang responsable sa panggugulo at pagpatay sa buong Kamaynilaan, kabilang na ang isang US Army Colonel at napakaraming naka-uniformeng personalidad. Naging problema sila ng bayan ng mga panahong yun, pero hindi sa lugar ni Maganto, na siya naman naging responsable sa mga maramihang pagpatay sa mga rebeldeng ito
na pinipiling magkuta sa kanyang distrito sa Tondo. Kontrobersyal ang bawat balita sa kanya dahil wala siyang nahuhuling buhay ng mga urban assassin na ito dahil noong mga panahon ding yun, gumawa siya ng vigilante group para lang hantingin ang mga ABB. Sila yung mga miyembro ng Manila Crusaders for Peace and Democracy o mas nakilala sa tawag na MCPD. At dahil sa tagumpay ng operasyong ito, alam niyo ba na ang vigilanteng grupo na ito ni Maganto ang siyang dahilan kung bakit na-inspire at nabuo din ang isa pang vigilanteng grupo naman ng Alsamasa? Nakalaunan ay sumikat ng gusto at kilalang kilala nating lahat. Sila yung naging Davao Death Squad o DDS ni Mayor Duterte noon sa Davao. Pero magkaiba naman sila ng landas na tinaha kung ikukumpara sa grupo ni Maganto, konsepto lang ng pagkakabuo ang pinagkapareho nila. Walang pinipili ang batas ni Maganto. Nakilala din siya ng mga tao bilang parehas sa pagpapatupad nito dahil minsan na rin niyang inaresto ang sarili niyang kapatid matapos masangkot nito sa isang gawaing kriminal na lalo namang umani ng papuri at paghanga sa kanya ng mga tao. Ang ilan pa sa malalaking taong bumagsak sa kamay ni Maganto ay sina John Sultan, Eric Reyes at Roberto Martinez na mga dating militar at loyalista ni Pangulong Marcos nung maganap ang kudita sa bansa. Sugatan din si Maganto ng mga panahong yun nang tamaan ng bala sa hita sa kasagsagan ng bakbakan. Naging kaibigan din niya si General Alfredo Lim at kapareho din nito, naging hepe din ng buong Western Police District ang noon ay si General Romeo Magantona. Si Maganto rin ang nakahuli sa notorious na kriminal at mamamatay tao na si Rolito Go noong taong 1996. Naging commander din siya ng PNP Traffic Management Command at siyang unang nagpauso ng tinatawag natin ngayon na color coding scheme. Na noong una ay naging sakit sa ulo niya ang mga politiko na kagaya ni Mayor Judge Marbinay panang Makati ng mga panahong yun dahil ayaw nilang sumunod sa kanyang patakaran. Pero kalaunan ay napatunayan namang epektibo sa pagbabawas ng trapiko kaya't formal na ginawang batas at kautusan na dapat sundin sa utos na rin ni MMDA Chairman Prospero Oreta. Si Maganto ay nagsilbi sa kapulisan sa loob ng 31 taon at nakaabot sa ranggong general at nagkamit ng halos 50 medalya ng karangalan habang ang 5 dito ay nagmula mismo sa presidente na dumaan sa kanyang kapanahunan. Nagretiro siya sa serbisyo noong taong 2004, nataglay ang reputasyong isa sa mga pinakapaboritong pulis ng kanyang kapanahunan at minsan pa napatunayan niyang hindi hadlang ang mga kahinaan at kapintasan para magtagumpay ka sa buhay. Si General Maganto ay produkto ng Philippine College of Criminology. Hindi man ito naging ganong kataas ang reputasyon kung ikukumpara sa PMA at PNPA kung saan halos lahat ng matataas na opisyal ay dito nagmumula. Pinatunayan naman niya na hindi sa eskwelahang pinanggalingan makukuha yan. Siya rin ang tinanghal na pinakamaliit na naging general na lumabas sa kasaysayan sa ating bansa sa taas na 5'4 lamang na siya ding dahilan ng pambubuli sa kanyang kabataan. Pero napaglabanan niya ito at ginawang kalakasan. Pero sa panahong ito, ewan ko lang kung makakapagpulis ka sa ganyang taas. Pagkatapos magretiro, bumalik si General Maganto sa kanyang bayan sa Bustos, Bulacan at namuhay ng simple. Pero sa panahon ding ito, nagsimulang magdatingan ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Noon ding taon ng kanyang pagre-retiro, 2004, namatay ang kanyang anak na si Romeo Maganto Jr. dahil sa komplikasyon sa sakit at noong 2010, ang asawa naman niya na si Nenita ang nagpaalam. Sinubukan din niyang pasukin ng politika, ngunit pangkapulisan lang talaga ang ipinagkaloob sa kanya dahil hindi siya pinalad sa mga ito. Si Retired Police General Romeo Maganto ay namatay nito lang Hunyo taong 2018 matapos siyang atakihin sa puso na nakatakda pa sanang i-dialysis dahil naman sa kidney problem. Siya ay pumanaw sa edad na 70 taong gulang at nakahimlay sa piling ng kanyang asawa at anak sa isang pampublikong sementeryo matapos tumanggi ng iba pa niyang mga anak na ilibing ang general sa libingan ng mga bayani. Ngunit nabigyan pa rin naman siya ng full military honor gaya ng isang tunay na bayani. 5 beses ding naisa pelikula ang kanyang buhay sa bawat maaksyong sandali nito na nagiging dahilan ng sunod-sunod na pagtaas ng kanyang ranggo. Nagsimula ito sa Lieutenant Maganto ni Ace Berhel, Captain Maganto ni Ronnie Ricketts, Maganto Leon ng Maynila ni Bong Revilla, The Legend Tumagan ni Gestone Alarcon, at ang Untold Story of General Maganto na hindi na naipalabas dahil naabutan na nga siya ng kanyang kamatayan, ayon naman sa pahayag ng kanyang mga anak.
Ikaw kaibigan, biktima ka rin ba ng pang-aapi at tampulan ng tukso? Paano mo ito pinaglalabanan? Nagtatago ka na lang ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!